na. Okay? So yan, tulad sabi kanina, so the elements of arts in the production of one's arts and crafts. Okay, so this is our lesson number 1. So at the end of the lesson, yan, ito yung pinaka-objective natin, it's lesson number 1. You should be able to examine, yan, to examine and describe the elements and principles of arts na ginamit sa paggawa ng arts and crafts ng ilang sa mga selected na lugar dito sa Mimaropa and or Visayas. Ito, let's review. So, tell something. O, sino mapagbigay ng elements of arts? Kahit ilan? Texture. Okay, texture. Ano pa? Color. Shape, line, Color, line, shape. Okay. value, Value. form, Form. Okay. Sabi na lahat. Okay, so ayan, yung line. When you say line, it's a continuous point. Kapag dumiretso yung tuldok, we can call that as line. Kahit anong pang klaseng line yan. Pag shape naman, once na nag-connect yung line or nakabuo ng inside area, we can call that as shape. Kahit hindi pa natin alam yung tawag sa shape na yun. Color, so yung yun ang object. Form, it's either 2D or 3D. Alam niyo na yun, di ba? Then texture, ito yung the surface, what it looks like and feels like. Iba ang texture ng music sa arts, baka nalilito kayo doon. Space, ito yung area, pwedeng sa taas, sa baba, sa gitna, sa paligid ng isang object. Then value, ito yung brightness and darkness ng kulay. Okay? How about the elements? Okay, so sige, magbigay ng halimbawa ng element, ng principles pala. Emphasis po. Okay, emphasis, what else? Balance. Balance. pattern, Okay. contrast, Pattern, contrast, Unity. proportion, proportion or scale, rhythm, unity, and rhythm, and variety. So, yun na rin. So, ito yung pattern. When you say pattern, ito yung paulit-ulit na design. Halimbawa, paulit-ulit na shape na triangle, paulit-ulit na circle, na box, or kaya naman sa color, ginamitan, pare-pares na red or iba't ibang klaseng red. Yun yung naging pattern niya. Contrast, ito yung malaking pagiging kaibahan ng dalawang bagay. Halimbawa, yung pagiging black and white. So, ayun. Karoon ng contrast. Balance, ito yung paglalagay mo ng mga object. Merong symmetrical and asymmetrical balance. So, yung symmetrical, kung ano yung nasa kaliwa, yun din na nasa kanan. Or kung ano yung nasa baba, yun din na nasa taas. Pag sinabi namang asymmetrical, hindi siya balance pa rin siya, pero asymmetrical yung tawag. Okay? So, ibig sabihin ng asymmetrical balance, yung object mo, halimbawa nag-painting ka, yung object na nilagay mo doon ay nasa bandang kaliwa lang or nasa isang side lang. May isang balance pa pala, yung radial, yung babilog naman siya. Emphasis, ito yung focus ng object. Halimbawa, nag-painting ka, meron kang isang ina-emphasize. So, doon yung focus. Ang tawag doon ay emphasis. Unity, pagsama-sama ng mga line, ng mga elements, ayan, okay, para makabuo ng, gamit yung principles para makabuo ng arts. Proportion or scale, ayan, ito yung parang sa tingin nyo ay sa size to, may kinalaman sa size. Na kapag nag-drawing kayo ng papaliit, ibig sabihin nun ay papalayo. Okay, so movements or rhythm, kadalasan yan yung mga lines na curve o kaya naman ay pa-diagonal. So, nagpapakita ng movement yan. Okay, in short, ito yung generalization ng elements and principles of arts para makagawa ka ng arts. So, itong mga elements na to, ipaprocess mo itong mga elements gamit ang principles para makabuo ng arts. Halimbawa, yung line. So, nag-drawing ka ng mga line, ulit-ulit, so nakabuo ka ng pattern. So, yun, we can call that as arts. Okay, so ayan. Do you know the provinces under Mimaropa? O yan, let's try to answer. Sino yung mga pagbigay ng mga provinces? By the way, anong region tong Mimaropa? Who wants to answer? Anong region yung Mimaropa? Sir, Region 4A. Region 4A. Region 4A is Calabarzon. So Mimaropa is
4B. Okay, 4B. 4B yung Mimaropa. O sino naman makapagbigay ng mga provinces nito ng Mimaropa? May idea ba Ma'am kayo? Ligon. Sir Ligon. Sir Bias. O sige, ligon muna. Marinduque. Marinduque, okay. So, Faith? Mindoro. Mindoro, okay. Ano pa? Palawan. Palawan. Okay, Palawan and Romblon. Romblon, okay. So, Mimaropa, ang tawag na Mimaropa, combination yan ng 4 na provinces na under ng Mimaropa. Parang Calabarzon, di ba? So, Mimaropa, Mi stands for Mindoro, Marinduque, Romblon, then Pa is Palawan. Okay? So, ayan. So, Visayas region naman, so, ayan, medyo malawak-lawak yan. Pero nahati siya sa 3 divisions o regional divisions nila. Meron silang Western, Eastern, tsaka Central Visayas. Okay, so ito na, sinabi ko kanina. So ito yung pinakamapa niya. So ulitin ko, Region 4B, yung Mimaropa. So ayan, yung pinagsama-samang Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Okay, so ito yung pinakamapa niya. So itong pinapahaba, na tinawag na last frontier. So ayan yung pinakadulo ng Pilipinas sa bandang bandang south ba to? Okay. North pala. Bandang south siya ng Pilipinas. So actually yung iba nga dyan, binabangka na lang yung Brunei. Dulon-dulon na yan. Okay, so itong Mindoro, so nagkaroon ng 2 Mindoro. So yung Oriental at yung Occidental. Oriental nasa kanan, nasa kaliwa yung Occidental. Okay, so yung Romblon, ito siya. At yung Marinduque, ito lang yan. Maliit lang yan ang Marinduque. Okay, so ayan, medyo may kaliitan nga yan. Then sa Visayas naman, okay, ang Visayas ay isa sa major tawag dito, principal geographical division ng Pilipinas. Luzon, Visayas, and Mindanao. So Visayas yung nasa gitna. Okay, so kaya nga sabi nila ang Visayas ang heart ng Philippines. So ito yung Western. Ayan, ito yung Western dyan, ha. Western, Central, and Eastern. So 3 regions ang Visayas. So and then marami rin siyang provinces under ng iba't ibang klaseng region na yan. Okay, so ito yung mga halimbawa ng salita nila or kanilang mga dialekto. So they have Cebuano, Hiligaynon, Kinaray-a, Akinon, Waray-waray, Leyte at marami pang iba. Yun yung ginagamit nila sa pag-communicate. Okay, so bibihira yung mga salitang Tagalog dyan. So let's continue. So ito na, pinaka-topic natin. So introduction pa lang yon. Sige tayo sa Mindoro. Okay. So ayan, pakibasa yung sa first paragraph. Carmelisa. There are 7 native groups living in Mindoro, and they call themselves collectively as Mangyan. They are different from each other in terms of language, costume, and way of living. Okay. So there are 7 native groups. Yan, ang dami kasing iba't ibang klaseng native groups o indigenous group yan sa Mindoro. Pero pinakamarami dyan is yung mga Mangyan. Okay, Mangyan, isang klase na indigenous group na pinakamarami dyan sa Mindoro. Mindoro to, ha. Yan kasi ay maraming bundok dyan sa Mindoro. So ito yung kanilang isang klase ng art forms. Ang tawag sa mga ganitong klaseng basket ay Iraya Mangyan basket. Okay? Iraya Mangyan, klase pa ng Mangyan yan, yung mga Iraya. So yung Iraya Mangyan, kapag sila ay gumagawa ng basket, nag-hobby, so kung mapapansin nyo talaga, yung kanilang mga basket, anong napansin nyo? Kaibahan ng basket nila. O sige, paka-describe nga. Sir, may style. Okay, may style. O sige, with the use of elements of arts, paka-describe. O peho? Sir, may pattern po. May pattern. Yung color po. Color. May line. Line. Tell something about the line. Shape. Anong klaseng line yung mga ginamit? Parang sa po ng Dag. Sag.
So ano naging pattern niya? Sir, zigzag. Okay, so ayan, naging zigzag. Then yung kulay, so anong klaseng kulay? Yung sa value ng kulay niya. Brown. Brown. Okay, brown na. Okay, so ayan. So ang ginamit nila na materials diyan is yung dried nito grass and iba't ibang klaseng forest vines, yung mga baging-baging. Okay, so ayan. Yan yung kakaiba sa kanilang mga basket. Pag ganyan na klase, may mga makakapal na black or mga dark na lines. So ayan, mga from Mindoro. Okay, pag nakapasyal kayo ng Mindoro, so yan, mapapansin nyo yan. So Palawan. Okay, so Palawan is known for, so ipakibasa nga, Clarence. Palawan is known for country. Last frontier, it is rich in natural and cultural diversity. Tagbanwa is said to be the first inhabitant of Palawan. Okay, so okay na dyan. So, eto, Palawan, sabi nga dyan, is the country's last frontier kasi pinakadulo na yun sa bandang sabi ko kanina, halos binabangka na lang nila pag pupuntang Brunei, pero syempre meron yung restriction. Then Tagbanwa, so ito yung kanilang sinasabing mga unang tumira dyan sa Palawan. So ang Tagbanwa, ito yung mga isang klase ng indigenous group dyan sa Palawan. Actually, ang daming indigenous group dyan sa Palawan. Meron mga Palawanos. Okay, so ito yung kanilang isang klase ng art forms, yung tingkop. Okay, ang tingkop ay isang basket rin yan na cone shape, yung parang pabilog. Cone shape colander harvest basket. So ginagamit nila yan sa pag-harvest or kapag sila ay nag-aani. Kung ano mga klaseng mga goods yun, yung mga prutas or gulay. So made of blackened and natural bamboo. So gumagamit sila ng kawayan. Kung kanina itong Iraya Mangyan basket, gamit nila Inito grass at forest vines. Ito namang tingkop, they use bamboo, kawayan. So kaya matibay ito. Maganda itong tingkop na yan. Okay, hindi basta-basta masisira. So mamaya ko na tatanungin about sa designs ito. Okay, sa Aklan. Okay, Aklan naman, pakibasa, Shera Lorraine. Aklan. Weave basket, trays, and mats are popular craft in Aklan. They use pandan and barrio plants to make their products. Weaving our parara is often from a social interaction for them. Okay, so Aklan. So ang Aklan ay nasa Visayas na to, Visayas. Sa may bandang Panay Island, sa western Visayas. Okay, so weave din ang kanila. So mapapansin nyo, halos puro basket, puro pagrara, puro paghahabi. So ayan, they use pandan and barrio plants. Yung pandan na yan, hindi yung tulad ng pandan sa atin na yung siyasama sa sinaing or sa mga ng mga inumin or sa lechon. So yung pandan na yan, ito, ganito, yung malalaking klase ng pandan. Okay, kung tawagin sa atin yan, pandang lalaki, yung makakapal. Okay? So, and barrio plants. Ang barrio plants ay parang ganyan din, parang pandang din malalaki. Okay, so weaving or tinatawag nilang pagrarara. Yeah, pagrarara. So, nagiging kumbaga social interaction na para sa kanila. Parang nagiging libangan nila. Siguro, masaya sila kapag nagkukwentuhan, parang ganyan. Okay? So, ayan, tell something about the basket of Aklan. Ano ang unang napansin nyo? Ito nasa baba. Isang kulay lang po. Okay, isang kulay lang. Ano pa? May napansin pa kayo? Matibay po. Mukhang matibay, okay. So, yun. Rectangles. Rectangles Made yung... Rectangle shape. Okay, so ayan. So, next tayo sa Bohol naman. So, ayan, basket pa rin. So, ayan, pakibasa yung first paragraph. Daniel, ako isa. Basket weaving is among the earliest industries in Bohol, particularly in the town of
Antequera, where most of the weavers have developed the skills and have handed down from generation to generation. Okay, yun na lang muna. O yan, basket weaving sa Bohol. So, bandang ano nito, parang West Central na yata besides to. So, basket weaving is among the earliest industry in Bohol. So, ayan, kilala ang mga taga Bohol sa kanilang basket weaving. Particularly dito sa Antequera. Antequera is ang klase ng lugar dyan sa Bohol na sinasabi nga nila ay ito, basket capital of Bohol. Ayan. Yung Antequera. Ayan, isang lugar sa Bohol. Okay, so ang gamit nilang materials dyan ay ito, iba't iba. Depende kung ano-ano ginagamit nila. Gumagamit sila ng bamboo, ng rattan, isang klase ng halaman, wicker. Ayan, nito, buri, o sa atin, buli. Sigid yan, sigid. And iba't ibang klaseng mga vines or mga iba't ibang klaseng mga ano ba tawag doon? Kalimutan ko sa mga bagging, okay? So yan, di katulad ng ibang naunang discuss sa atin, kung ano lang, halimbawa, nito grass. Halimbawa, yung sa Mindoro, nito grass. Sa, saan ba to? Aklan, they use barrio plants at pandan. So dito sa Bohol, they use different products or materials like yan, bamboo, rattan, so madami. Okay, so ayan. So yun, yan yung sa lesson number 1. Okay? So next agad tayo para mabilis. Learn, ayan, wala. Lesson number 2 na agad. So ganun lang yun. Next naman. Kasi sa lesson number 1, yung doon tayo nakapokus sa elements and principles of arts. Parang review lang. Okay, so next lesson number 2, pakibasa yung title, Dave. Buhay, pakibasa yung title. Okay ba? Okay, so sige, bias na lang muna. The characteristic of arts and crafts in specific areas in Mimaropa and Visayas. Okay. So characteristic. So nabanggit na dito yung mga characteristic na. So they use different characteristics. Ito yung mga katangian naman ng arts and crafts sa iba't ibang klaseng lugar dito sa Mimaropa and or Visayas. Ito yung pinaka-objectives natin dito sa lesson. Lesson number 2. So identify and discuss the characteristics of arts and crafts in Mimaropa and Visayas. So ayan, dapat ma-identify natin anong katangian ng mga iba't ibang klaseng artworks na yan. So ito, try natin sagutan to. Ito, clue. So i-unscramble natin itong word letters na to para makuha yung tamang sagot. Number 1, a cone shape, a cone shape, colander, harvest, basket. Basket to ha. Ano kasagot sa number 1? O, sino? Sir, Wait. Sige. Tingkop po, T-I-N-G. Tama ba yun, Tingkop? Okay, so correct yung number 1. Tingkop, so very good. So number 2, Southern Tagalog region of the Philippines. Sagot, unahan, number 2. Sino yung una sa magtaas? Jasmine. Mimaropa. Okay, so Mimaropa. Last, number 3, basket capital of Bohol. Antikira po. Antikira po. Okay, so very good. So Shera and Faith, so Antikera yung tamang sagot. Basket capital of Bohol. So ayan, kasi kadidiscuss ko lang, kaya dapat alam niyo yan. So next, so ito yung pinaka-topic natin. So, ay Mindoro. Mindoro yan hindi yan Mindora. Nagkamali lang ako. So Mindoro. Ayan, alam kong familiar kayo dito sa ambahan kasi na-discuss natin ito sa arts, di ba? So, ambahan, isang klase ng art form. Art form na rin siya. Malitong nakuha kong picture Huwag niyo pansinin itong nasa baba. Ibang hindi yan sulat. Iba yan. Huwag niyo pansinin ito. Okay, so one of their art form, ito yung ambahan. So ayan, 7. Nakapasa na ba kayo ng tula?
So 7 na yan ha, 7 syllable sa bawat lines. At dapat yung bawat lines magkakatugma, magkakaritmo yung dulo. So kaya napasama siya dito sa arts kasi naging klase ng art form nila yan. Kasi yung mga lyrics ng kanilang tula ay inuukit nila dito sa balat ng kawayan. Okay, so ayan. So presented through recitation or chanting without determined pitch or accompaniment. So walang determined pitch yun ang kanilang style ng pagkanta ng ambahan. Palawan. Okay, sa Palawan naman, yung Manunggul Jar. Okay, pakibasa yung Manunggul Jar. Sino ba ito? Tenebroso. Tenedero pala. Jarlene, pakibasa. Manunggul jar. One of the most important ancient artifacts from the Philippines, 890 to 710 BCE. Excavated in the early 1960s inside the Manunggul Cave, Lipun Point, Palawan. Okay, so dyan naman na. Okay, so ayan yung Palawan. So ito yung kanilang isa sa pinaka mahalaga. Sabi nga dyan, one of the most important ancient artifacts na nahukay. Ang dinate back siya is 890 to 710 BCE pa. So nakuha to or nahukay, kaya tinawag na Manunggul Jar kasi nahukay siya or nakuha dito sa Manunggul Cave sa may Palawan. Okay, so noong 1960s pa. And then, ito kasi, ang Manunggul Jar na yan, medyo may kalakihan yan, malaki, parang banga, na may taklob. Ito yung taklob niya, yung pinakataklob. At yung taas niya ay merong nakaukit na dalawang taong namamangka. Okay? So, yung design niya, ano masasabi niyo sa design niya? O sa pagkakagawa? May corona po. May dalawang tao. Yung dalawang tao. Hindi siya corona, ano lang yun, napasulat lang ako doon. Yung dalawang tao, ano pa? Inukit. How about the design? Simple lang. Simple lang. Okay. Sa taas po may tao pong dalawang namamangka. Okay, so ayan. Makinis. Kinis, okay, yung kanyang texture. So very good yun. Kinis. Sir, simple lang po yung design pero maganda po. Simple lang design pero maganda. Okay, so so wala nakapagbanggit. Yung mga lines na ginamit ay mga curved lines. Okay, so ayan, curved lines yung mga nakikita kong mga lines dito. Okay, yan yung mga designs ng Manunggul Jar. So yung dalawang tao sa taas, nagsisimbolize yan na kasi naniniwala sila yung mga yung mga Palawano na dati kapag namatay ay meron pang panibagong paglalakbay sa kabilang buhay. Kaya yun ang sisimbolize ng dalawang taong nagmamangka. Yung isa yung taga Saguan, ito yung nasa unahan, ito daw yung taong namatay. At hinahatid itong nasa likod. Kasi ito ay lagayan to ng mga bangkay noon. Diyan nilalagay yung mga namatay na kamag-anak. Parang kabaong ngayon sa atin. Okay? So ayan. Paupo. Next, Molo Church. Okay, so ito ako nalang babasa. Molo Church depicts the fusion of Gothic and Renaissance style. So ayan, medyo Gothic and Renaissance kasi itong Molo sa Iloilo, so ito ay saan nga ba itong banda, itong Iloilo, para sa ano yata to, sa Negros. Sa may Western Visayas, okay? So ito, yung Molo Church, nagpapakita ng Gothic and Renaissance style. So nasa ano pa, classical yung pagkakagawa. So classical style. So kitang-kita sa dalawang tore na nasa paligid nito, nasa dalawang tore nasa kabilaan. So ayan. Anong masasabi niyo sa pagkakagawa o sa design? Sir, gawa lahat sa ako. Gawa sa?
Balance. Okay, so symmetrical yung balance. Very good. Ano po Ano pa? texture? Makaluma na po yung design. Okay, makalupa ng designs. So actually, yan ay panahon pa ng mga Espanyol pinagawa. Hanggang sa ngayon ay ito pa rin. Ano pa? So may dagdag? Po. Hmm? Sir, Okay, maganda actually, yung texture. Okay, so yung texture. Di lang ako nakakuha ng picture sa loob, pero kung ano yung nasa loob, nasa labas. So maganda rin yan, yung Mother Church. Ito yata yung nabanggit ni Dr. Jose Rizal, yung kagandahan ng Mother Church. Kasi hindi lang ako nakakuha ng nasa loob niyan. Ang ganda kasi ng loob niyan. Okay, so yun. Yun yung lesson number 2. Next, lesson number 3 na agad tayo. Okay, pabasa yung title. Jasmine, Nombrado. The mood, idea, or message emanating from selected artifacts and art objects. Okay, so yan, from the title itself, yung mood, yung idea, or yung message na nakapaloob doon sa mga artifacts or objects na i-discuss natin from Mimaropa and Visayas. So, yun na nga, nasabi ko na yung objectives natin by the end of this lesson, lesson number 3, ito dapat yung ating magagawa. So, we should explain. So, ma-explain dapat natin yung mood, yung idea, or yung message ng ilan sa mga artifacts or objects from Mimaropa and Visayas. So, let's continue. Ito, so exercise or we should try to answer. Ayan, ito yung meron dito mga lines. Okay? So, lines lang ginamit na element. But, dito, mayroong nabanggit dito na meron daw emotion yung mga nagsulat ng mga lines na yan. So, try nga natin alamin, hulaan kung anong element, anong mood or emotion ng taong nagsulat ng mga lines na to. So, dito sa una, wants to answer, kahit sino, sige, tingin nyo, Sir, anong mood? hangin. Fire. Naguguluhan. Naguguluhan. Okay. Ano pa? Nalilito po. Nalilito. Okay, so, dito kaya, sa pangalawa, sa baba. Mapa. Mapa, okay. So, yung emotion, kung anong emotion niya ng gawa. Anong mood? Gulo. Ta. Gulo? Ano na? Jasmine, ikaw muna. May gusto mong sumagot? Confused. Confused. Okay, ano pa? Bali. Okay, so, dito kaya, itong pangatlo, sa baba. Sir, galit. Sir, nagagalit. Nagagalit. Ano pa? Sir, naiyak. Naiyak. Okay. Ito kaya, itong pang-apat. Naguguluhan. Naguguluhan. Okay, ano pa? Any idea? Sa pang-apat? Wala po. Wala. Ito kaya, itong panghuli sa baba. Ano kayang mood or emotion niya? Masaya. Pakiramdam. Masaya? Masaya. Kalmado? Masaya. Okay. Kalmado or masaya. Okay, dito kaya sa pang-anim. Hyper. Hyper. Ano pa? Yung iba. Sige, try kayong magsagot. Malalaman natin mamaya yung tama dyan. Sir Alon. Lalangoy. Nalangoy. Okay, dito kaya, itong pang-pito. Hangin. Hangin. Usok. Usok. Okay. How about ito, itong walo. Sir Firework. Marami po. Teka lang, wala akong maintindihan. O, sige, ikaw muna. Puspos. Sir Araw. Araw. Okay, so emotion na. Yung emotion tinatanong mo. Faith, ano yung sagot mo? Wala po. Marami. About Alger, ano yung gusto mo sabihin? Nahihilo po. Nahihilo. Okay, so tingnan natin mamaya kung tama yung mga sagot nyo, ha? Ito naman, sa pang-siyam.
Natatakot. Ako. Nakidlat. Sir, Galit. kuryente. Ano, Alan? Sir, Kuryente. Kuryente. Okay. So, how about itong pinakapanghuli? Anong emotion kaya nila? Paiba-iba emotion. Iba-iba? Kalmado? Okay, so ready na ba? Makita yung mga sagot? So, ito, tingnan natin. Opo. So, itong una, tired, pagod. Okay. Pangalawa, stress. So, may nagsabi niya, narinig ko rin kanina. Ito, parang galit daw. Itong pangatlo. So, yan, frustrated. Or yan, ito yung, so tama yon. So, ito, feeling good. Or yung mood niya. Ayan, yung pang-apat. Yung pang-lima, ito, may nagsabi ng kalmado daw. Narinig ko yung kanina. So, tama, calm lang yan. Nag-drawing, yung nagsulat. Dito, hungry pala yung kanyang feeling or emotion. Ito, sleepy or inaantok. So, ito yung kanyang drawing. And then, ito yung kanina, so, happy. Yung emotion. Parang wala tayong narinig na, di ba? Energetic. So, ayan, kuryente, masaya yung sabi nyo kanina. Then, ito pala yung panghuli is relax. So, imagine, ang ginamit lang ay black na kulay at line. So, ayun, ang dami agad natin nasabi na iba't ibang klaseng emotion or mood sa pagtingin pa lang natin or pag-obserba pa lang ng kanilang pagkakaguhit. Okay, so ayun. So, I hope mas nadagdagan pa yung inyong pagiging observant. So now, let's go to the topic or the lesson, Arts and Crafts of Mimaropa and Visayas. So, ganun pa rin. Ito, sa Marinduque na tayo. Ito ay nasa Mimaropa. So, Moriones Festival. Ito ay parang nabanggit ko na ng first quarter, di ba? Naalala niyo ba yun? Yung Moriones Festival, nasa-celebrate tuwing Lenten season kapag mahal na araw. Kasi meron silang tinatawag na Moriones Festival or yung pagmumuryon. Ang muryon ay isang klase ng maskara. Okay? Nagawa sa kahoy o kaya naman ay paper mache na iba't ibang klaseng color or makukulay na yan, shells or animal hairs, tassels at marami pang designs. Yung pinapanood ko sa inyo, yung biyahe ni Drew, naalala niyo ba yun? Okay, so ito. So, anong emotion nitong Roman soldier na to? Yung maskara. Galit. Palaban. Galit, palaban, okay. Ikon. Kasi ang kwento ng Moriones Festival, yung ko naikwento ko sa inyo yun, ang Moriones Festival ay tungkol sa kwento ni Saint Longino or Longino. Okay, so siya lang kasi yung, di ba, alam naman natin yung mga Roman soldier noon, sila yung mga antichrist, di ba? Hindi sa Panginoon. So yung mga Roman soldier ay hindi naniniwala sa Panginoon. So kaso nga lang, at kung si Saint Longino, isang Roman soldier, isa siya sa nakasaksi na totoo yung milagro ni Kristo. So totoo yung Panginoon. Kasi parang mabubulog na siya noon, parang ganyan. Then natalsikan siya ng dugo sa mata ni Kristo nung habang pinapahirapan niya sila noon. Okay? So, yun nga, sinabi ni Saint Longino sa kanyang mga kasamang Roman soldier na totoo ang Diyos, totoo ang Panginoon. So dahil nga hindi naniwala yung mga kasamahan niyang Roman soldier, so pinahirapan, pinatay at pinugutan ng ulo si Saint Longino. So kaya siya napasama sa kwento diyan kasi nga ay kahit alam na ni Saint Longino na siya ay pwedeng mamatay, itakwil ng mga kapwa niya Roman soldier, ay hindi niya pa rin tawag dito, pinagkanuno na totoo ang Diyos. Okay, so yan yung kwento ni Saint Longino na kahit alam niya siya ay pwedeng mapahamak o patay, so ayan, hindi pa rin siya nagtaksil sa Panginoon. Okay, so yan yung kay Saint Longino. Next, Kalibo, Aklan. So ito ay nasa Aklan, to ay sa may Panay Island, sa may eastern. Okay, so pakibasa yung ati-atihan. Jubic, Bumanlag, anya pa ba? Hindi nasagot. Ano lang, si Giancarlo.
Lorente. Okay, basa yung sa Ati-Atihan Festival. Ayaw din, magsasagot. Sir. Philip, ikaw na lang. Ati-Atihan Festival, regarded as one of the most colorful fun festival in the Philippines. Okay, so ito yung Ati-Atihan Festival sa particularly in Kalibo, Aklan. Okay, so ang ati-atihan, ang ibig sabihin niyan is make-believe ati. Ang ati, yun ay ita. Kaya ang ati-atihan, they make-believe themselves as ati or ita. So, ati or ita is ang klase ng indigenous natives in the island of Panay. Okay, so during third Sunday sila celebrate yan. So, kaya sila nagsya-celebrate ng Ati-Atihan Festival. Ang number one na dahilan ay pagbibigay honor sa kanilang Santo Niño na isang regalo kay Ferdinand Magellan. Okay? So, bakit sila naglalagay ng block sa katawan? Okay? So, kaya sila naglalagay ng block sa katawan at Ati-Atihan Festival, nire-represent nila or pagkilala sa mga unang nanirahan diyan sa kanilang island. Okay? So, yung mga ita. Kaya sila naglalagay ng block sa katawan. Kaya nga, Ati-Atihan Festival. Ati-Atihan, sila ay nagpapaka-ita or atis. Okay? So, ayan. O, tell something about the emotion and mood. Masaya. Masaya. Okay? Happy. So, festival. Siyempre, festival. Wala mas malungkot na festival. Okay, so next, Bacolod. Pakibasa yung Mascara Festival, Morales. Pakibasa, Justin. Sir. Pakibasa, Morales. Ito na lang, Casey, De Ocampo, pakibasa. Like, gusto ko marinig ang mga boses ang bawat isa. Ayaw. Mga Kachilyar, ikaw na lang, pakibasa. Yung sa Mascara Festival. Maiksi lang yan. Sir Ligon. Ako, sir. Gonzaga, sir. Gonzaga. Ligon, sir. Ligon. Ito si Gonzaga na lang muna. Okay. So, yun, hindi ko pa naman naririnig. Ako continue. Considered Gonzaga. as the most spectacular display of colors, beauty, and culture of the Negrenses. Okay, Negrenses or Negresenses. So, itong Bacolod City, ayan. Ang Bacolod ay isang city lang to sa Negros Occidental. Okay? So, ang Bacolod ay part lang ng Negros. So, itong Mascara Festival, kaya ganito ang spelling niya, ewan ko kung napansin nyo agad. Double S ang Mascara Festival. Kasi two words yan na pinagsama. Okay? So, mass, galing sa salitang mass na ibig sabihin ay crowd or yung masa, maraming tao. Then, cara, isang salitang Espanyol, letter C yun, na ang ibig sabihin ay mukha. So, kaya po sabing mascara, mukha ng maraming tao. Kaya nga Mascara double S yung spelling ng Mascara Festival. Okay? So, City of Smile, ang tinaguri dyan sa Bacolod, na kahit sabi nga nila ay kahit nahihirapan, ay lagi pa rin nakangiti yung mga taga Bacolod. So, ayan, tatanungin ko pa ba yun kung anong symbol nito? Symbol ng nakikita nyo? So, syempre ay happy. Lagi ang mga sasabihin niya. Okay? So, ayan. Tacloban City. Ito, ako na lang. Isasummarize ko na lang. So, Tacloban City. So, nakalimutan ko kung saan part ito sa Visayas. Parang sa Eastern niya na yata to. Okay, so Pintados, Kasadyaan. Minsan tinatawag rin yan Pintados Festival, Kasadyaan Festival, or Pintados sa Kasadyaan. Pero Pintados Kasadyaan Festival talaga yan. Isang religious celebration, religious festival para sa Santo Niño pa rin. Okay? So yan, ang kaibahan nito ay nire-reenact nila yung pre-Spanish history. So wala pa yung mga Espanyol, yung mga costume nila, yung mga bago pa man dumating yung mga Espanyol. Pero parang kakaiba, di ba? Yung kanilang nire-reenact is pre-Spanish, pero para naman sa mga Santo Niño. Santo Niño, alam naman natin ito ay galing sa mga Espanyol.
So, yun lang ang napansin ko doon. Okay, so ayan. Pintado, dance, presentation. Yun yung pinaka-highlight ng event. So, tell something about the picture. Anong papansin nyo? Ang colorful. Colorful. Okay, so very good. Playful. Nagsasaya. Masaya. Okay, so ayan. Ayan, yan yung lesson number 3. Mood, message, and emanating or idea. Next, number 4 tayo. Lesson number 4. O, kaya pa ba? Opo. Ilang lobat na yan. Okay, pakibasa yung title. Obar, pakibasa. Okay, sige ako na lang. The artifacts and art objects. Okay, so ito, artifacts. So yung si artifacts, ito yung mga naiwang or mga remnants or mga naiwang mga object noong sinaunang panahon pa. So ito yung ating objective na bago matapos tong lesson na to, dapat malaman natin or ma-explain natin yung usage or purpose, yung gamit ng mga artifacts na yun. Bakit na-invento or bakit nagawa. Okay, sa Mamiropa at sa Visayas. Meron ditong exercise or we should try to answer this activity. Give at least 3 or kahit isa lang, 3 reasons why people create or invent. Bakit ba nag-iimbento pa or gumagawa yung mga tao? Ano ba ang reason? O magbigay ng kahit isa. Sir, para sumikat po. Okay, para maging tanyag, para sumikat. So tama rin yun. How about Sarah? Para po hindi malimutan yung mga tradisyonal na dating ginagawa. Okay, para ma-preserve yung mga... Okay, so very good. How about Ligon? Para po ma-represent po nila yung kanilang bansa or ano po nila, bayan. Okay, so very good. For representing. Alan, may sasabihin? Rupert? Ano lang, si Jasmine. Para mas maraming alam. Okay, para mas maraming alam. Okay, so very good. Ano pa? Wala na si dagdag. Sige, next tayo. So, ito sa pinaka-topic natin, Arts and Crafts of Mimaropa and Visayas. So, ito yung tunay na picture ng ambahan. Nasa kawayan talaga nila sinusulat yung mga lyrics. So, ambahan, alam nyo na yan, explain ko na yan. Itong Urukay, isang klase ng ambahan pa rin to, pero 8 syllables na. Okay, so ayan, 8 syllables instead of 7. Pag 7, ambahan yun. Okay? So, ayan. So, bakit kaya nila sinusulat? Ano kaya ang purpose ng pag-uukit ng mga lyrics ng kanilang ambahan or Urukay sa kawayan? O bakit kaya nila inuukit doon? Any idea? Bakit kaya nila inuukit sa kawayan yung kanilang lyrics? One to answer. Kasi po Sir, walang papel na. Sige, Sir, kasi wala namang bond paper dati. Man paper. Actually, kahit hanggang ngayon, sa Mindoro, saka mga indigenous Sir, people. Ligon. Okay, so Ligon. Para hindi po nila makalimutan kasi wala naman pong mga papel noon. Okay, so very good. Si Salvatierra, anong may gusto dagdag? Sir ako. Sir, ganun lang din po. Okay, so sige, sino yun? Wala na. Si Okay, so Alan po, si Alan. sige, Alan, may gusto pang idagdag? Wala po. Okay, so ayan, so yun. So yun na nga, para since wala dyan, yan kasi ay isang mga tawag dito, yung mga nasa bundok sila, nasa remote areas. So kaya wala silang mga computer, wala silang mga papel, walang bond paper, o kung ano man. Meron lang sila yung mga tutulis na bagay na ginagawa lang nila. Kaya yan, para ma-preserve yung kanilang mga lyrics, so inukit nila. Kumbaga sa atin, sinusulat natin. So kanila ay inukit nila sa balat ng kawayan. So yun ang maganda sa mga pangyan kasi nape-preserve nila kung anong meron sila through writing. Nalimutan ko lang kung anong klaseng
ang tawag sa kanilang alphabet. Romblon. Okay, so ang romblon, hindi lang kilala sa mga iba't ibang klaseng marble or marmol. Okay? So magaling din sila sa paggagawa ng paghahabi ng mga basket gamit ang romblon plants. Okay? So isang klase ng halaman na tumutubo diyan sa romblon. Okay, so ayan. Para siguro siyang ano. Okay, so ano bang tatanong ko dito? Okay, so ito. Kung mapapansin nyo, halos puro basket, di ba? So, bakit kaya halos puro basket yung mga ginagawa ng mga nasa indigenous area or remote areas, yung mga indigenous people natin? Bakit kaya basket yung kanilang number one na artwork? Mayaman po kasi sila sa plants. Okay, so mayaman sa plants. Ano pa? Very good. Ano yan? Daniel, may sabihin? Sir, nalimutan ko. Alger. Sir, para hindi na po bibili Sir, ng dahil po materials na kailangan. Yun yung matibay na lalagyan nila. Okay, so tama yung mga sinabi nyo lahat. So, para? Diyan po nilalagay yung mga ani nila. Okay, so yun, very good. So tama yung mga sinabi nyo lahat. Kung actually, napaka-creative nila. Kung ano lang yung available sa paligid, di tulad sa atin, meron sa ating mga plastic, meron sa ating mga bag. But sila, so may makakaisip ba sa inyo na pag wala kayong bag, makapaggawa na lang gamit yung dahon. So imagine sa kanila, naiisipan nila yon na kung ano lang meron sa paligid nila, yun ang ginagamit nila. Okay, so ayan. Ganyan ka-creative yung mga indigenous people natin dito sa Pilipinas or sa Romblon or kahit sa mga lugar pa na actually sa mga kabundukan. Palawan, tumunong Guljar ay na-explain ko ito kanina, so patlangan natin yan. Dito na tayo sa Tagbanwa Carvers. Ang Tagbanwa Carvers, ito yung mga magagaling na ulitin ko lang yung Tagbanwa. Ang Tagbanwa ay isang klase ng indigenous people sa Palawan. Okay, so kilala yung mga yan sa kanilang mga sculpture gamit ang blackwood. Yung blackwood parang sinusunod nila ng konti yung balat ng kahoy, then saka nila ukitan para mapalabas yung puti, yung tunay na kulay, yung brown. Ito yung parang nasa picture. Alam niyo yung color etching or crayon etching? Yung kakaskasin mo yung crayon sa papel tapos ukitin mo yung crayon sa kaskas mo para mapalabas yung isa pang kulay. Okay, ganun yung gamit nila. Ganun yung technique nila sa pag-uukit. Medyo sinusunog yung balat ng kahoy para mangitim, then ukitan nila para mapalabas yung isa pang layer ng kulay ng kahoy. So kadalasan dyan ay animals, yung kanilang design. So kaya naman iba't ibang klaseng mga tao na ginagamit nila sa ritual. Ayan, ritual or naman ay mga laruan para sa mga bata. Ayan. Okay, so ayan yung klase ng Tagbanwa Carvers sa Palawan. Patadyong, okay. So ito. Tinatawag itong patadyong or hablon. Okay, so ito ang daming gamit niyan, yung purpose. So may tela na sa Iloilo. So ang patadyong ay isang klase ng ito sa Iloilo to isang wrap around. Yung parang ginagawang tapis. Okay, yung parang ginagawang tapis para magmukhang palda. Ginagamit din siyang pangprotekta sa heat of the sun or kaya naman sa aslop of rain or sa ulan. Medyo sa ambon. Serve as tapis kapag maliligo outdoor, kaya naman ay sa ilog. Ginagamit din siyang carriage for babies. So ang daming gamit, parang malong, di ba? So colorful and linear geometric designs. Okay, so abaka yung ginamit, baka hindi ko nakalimutan. Abaka and cotton yung ginagamit na raw materials dyan. Okay, so ayan, anong papansin nyo sa design ng patadyong? Colorful. Colorful. Kulay. May pattern po yung kulay. May pattern yung kulay. Okay, ano pa? Sir,
May May mga mga lines. line. Straight line. Straight lines. Okay, so wala tayong makitang curve, puro straight line, no, di ba? Colorful. Okay. Ba po kulay? Anong dominant na kulay? Kadalasang kulay nila. Red po. Okay, Orange po. Red. Black. Black. Okay, so yun yung mga dominant na kulay ng patadyong. How about texture? Ano yung mapapansin yung texture? Parang makinis. Mainis po. These are soft. Okay. Maganda design. Ng design. Okay, so yan yung sa lesson number 4. Last lesson. Kaya pa ba? Opo. Okay, so konti na lang naman to. So let's start. Pakibasa yung title, Abigail. The design, form, and spirit of artifacts and art objects from Memoropa and Visayas. Okay. So ito, yung title natin, The Designs, Form, and Spirit of the Artifacts. Okay, so ito yung syempre yung ating objectives, dapat ay ma-identify nyo na kung ano yung elements and principles talaga. Dapat mas malalim na yung inyong pagiging observant sa describe ng design ng mga artwork na yan. Okay, so yan. Hops. Yan, eto, try natin sagutan. Okay, yung bawat number na yan, may katumbas na letter. So, nagets ko paano? O, sige, unahan. Sino yung unang makapagsagot? Sino yung makapagsagot ng number dito sa una? O, dali, unahan ha? Yes. Sir. Okay, ano yung ikaw unang nagtaas? Form. Okay. Form. Form. Form ba yan? Okay, so itong pangalawa, tama yon. Next. Number 2, bilis. Design po. Design po. Okay, so design. Very good. Ito ang pangatlo. Spirit. Okay, so very good. Spirit, yung number 3. How about itong panghuli? Agriculture. Hindi siya agriculture. Arts po. Haba. Sige, sagot na. Sino man? Artifacts. Okay, so artifacts yung itong pang-apat. Okay, kasi yan yung pinaka-title natin kung mapansin nyo. Form, design, spirit, artifacts. Diba? So, kasi dyan naikot yung ating lesson. So, let's start. Okay, so ito. Mali ito. So, Mindoro, yung kanilang Iraya Mangyan basket. So, wait lang. Para mas makita nyo ng mas marami kayong makita Iraya Mangyan baskets. Kasi dito, tatanungin ko kayo, anong klaseng, ayan. So, observe natin itong, ayan, yung tunay na Iraya Mangyan basket. Okay, so, paki-describe yung, design. Pa-describe yung design ulit. Sir, mahirap po gawin. Parang ang hirap gawin. Ano pa? Sir, dalawa lang po yung color niya. Dalawa lang yung kulay. Anong kulay lang? Makikita nyo? Parang white po. Brown tsaka light brown. Brown tsaka light. Dark Dark and light brown. brown. Okay. How about the lines? Sir, Pazigdag. Okay. Texture niya, anong tingin nyo? Magaspang. Pero Okay. Butas. pag hinawakan, Okay, so ganyan yung Iraya Mangyan basket. Mali pa lang ako nilagay ng picture. Okay? So na-explain ko yung ito nung una, di ba? Next tayo, Palawan. Ito yun naman yung tingkop. Sa Palawan. So, di ba? Ayan, ito mas maganda yung picture. So ngayon, i-describe nyo ulit yung tingkop. Nalahanap nga ako ng mas magandang picture. Baka meron dito. Yan, halos ganun lang din.
Okay, ito. Sa paggagawa. Lalagyan po ba yan ng barya? Hindi, ano yan, mga gulay pag nag-harvest sila. Okay, so ayan, anong mapansin nyo na ngayon? Nakikita nyo ba ng maayos? Or, Opo. ayan, paka-describe. Ito, medyo malaki. Ayan, yung mismong ano niya, surface. So, ayan, sige, describe. Line. Sabi nyo sa line. Sir, pasigsag po. Sigsag din. Okay. Diamond, yan ay gawa sa kawayan yan. Balat ng kawayan ginamit niya, kaya matibay yan. Okay, so ito yung pinaka-shape niya. Okay, so yun ay ginalagay sa likod ng mga tagbanwa kapag sila ay mag-harvest ng mga gulay. Okay, so ayan. Parang bag, ginagawa na lang ganun. Okay, ito, yung hablon or tinatawag na patadyong. Okay, syempre yan ay sa panay. So ayan, parang yung sa ano rin, 'di ba? Yung kanina yung patadyong. Yung tsura niya. Ayan, o sige, anong mapapansin nyo? Tatanungin ko ulit kayo. Sir, Design. checkerboard. Checkered. Okay. Makulay po. Okay. Colorful. Straight line. Anong ginamit na kulay? Ay bright or dark ba? Light. Right. Okay, bright colors. Anong nagdo-dominant na kulay? Red po. Red. Red po. Okay, so red yung nangingibabaw. Texture. Gusto niyo yung texture niyan? Makinis po. Soft. Okay. Soft po. Naman, kapis. Pamilya kayo sa kapis? Hindi po. Yung mga decoration po. Okay. Dito mo tayo sa kapis na to. When we say kapis, ito isang lugar sa Eastern Visayas. Okay? Ang kapis. Pero, syempre, kaya siguro naging kapis yung tinawag sa lugar na yon kasi maraming kapis shell doon. Okay? So, kaya naging siguro kapis yung pangalan ng province na yon. Ito yon ha. Ang kapis, alam niyo ba yung mga makalumang bintana? Ang kapis ay isang yamang dagat. Okay? Saan ba yung ano nito? Parang perlas. Yan. Okay? So, yan ay nakukuha sa dagat. So, ito yung pinaka-itsura niya talaga. Yung tunay, medyo maitim, tangit. Pero kapag yan ay napakinis, ito na, magiging kulay niya. So, maganda siya. Nag-reflect yung liwanag. Okay, hanggang sa maging, ito na. At para siyang salamin. So, kapag yan ay napakinis na, napaganda na, ginagawa na lang iba't ibang klaseng product. Yan, halimbawa, ito. Ayan, yung mga palamuti. Okay? So, ayan. Alam niyo, ito yung mga sinunang bintana. Yung bintana namin, ganyan pa. Yung parang sa Bahay Kastila. Okay? Ito, ayan, kapis yan. Okay? Yung ganitong mga bintana. Okay, pati yung mga parol na malalaki. Ayan, gawa sa kapis yan. Okay? Ganda. Okay, so balik natin itong presentation. So ayan, an important material in the craft of Panay Island. So nasa Panay pala siya, ang kapis. So ito ay nasa western. So hindi pala sa eastern, sa western, besides pala to. So ayan, ginagamit siya as plates, utility box, chandelier, windows, at marami pang iba. So anong mapapansin nyo sa kapis products? Sir, Maganda po. Maganda. Kulay. Sige. Colorful. Tanggap yung mga sinabi nyo. Next, Negros Island. Okay, ang Negrosenses, when we say Negrosenses, dalawa ang Negros sa dalawa. Negros Occidental at Negros Oriental. So kung makita niyo sa mapa, nasa bandang kanan yung Oriental. Then sa bandang kaliwa yung Negros Occidental. Ang Negros ay unang tinawag na buglas ng mga Kastila.
Okay? So ayan, unang tinawag ang negro sa buglas, isang klase ng mga halamang kasi maraming damo na or ayan, grass nga. Okay? Isang klase ng halaman or damo na parang sugarcane yung ibig sabihin. Okay? Ayan, kaya pero hanggang sa tinawag ng mga bago pa dumating yung mga Kastila, so buglas na ang tawag doon. Pero nung dumating sila, ng mga Kastila ay napansin nila na maraming may itim, mga negro, mga ita. Kaya tinawag nilang Negros, ang Negros Occidental at Negros Oriental. Okay, so by the way, ang Negros ang number 1 supplier natin ng asukal. So marami dyan tubo. Okay, so ayan. Okay, so weaving, ito, meron silang tinatawag na sinamay. Ito, ayun ko kung familiar kayo dyan. Ito yung ginagamit pang decorate. Ayan, yung sinamay fiber or sinamay fiber crop. Okay, ito yung ginagamit sa mga pang-decorate ng mga invitations at marami pang iba. So, ano napapansin nyo sa design ng sinamay? Parang kulambo po. Parang kulambo. Ano yung texture? Parang nabanggit sinasabi yung texture. Parang magaspang po. Parang magaspang. Okay. Ayan. Parang net, di ba? Pero yan ay hindi siya plastic. Yan ay gawa sa ano bang materials ginamit dyan? Banana. Abaka pala. Ang abaka ay parang banana yung puno. Okay, yung gawa sa abaka yung sinamay. Yung iba ginagawang damit yan para mga barong. Okay? So, ayan. Yan yung sinamay. Next. Etong sa base Samar, wag na to. Okay na to, wag na to. Yung sasama. Wala kasi maayos sa picture dyan. Okay, so yan yung stop ko lang.